And still IBF World Junior Welterweight Champion El Orgullo de Maternillo, Subriel Matias. Wagi nga po by a 6-round corner stoppage si Subriel Matias sa kanyang first world title defense kontra sa undefeated challenger na si Shojahan Ergashev. Maganda naman po ang naging panimula ni Shojahan Ergashev mga amigos. Actually, I gave him the first round pero ang di ko lang po maunawaan bakit nga nilabanan si Matias sa estilong pabor kay Matias. Gayong may magandang footwork naman siya, hand speed pati na rin power. Pero yun nga po mga amigos, isang malaking pagkakamali ang game plan ni Ergashev in my opinion. Kaya sa second round hanggang 6th round parang sigarilong nauupos na lang itong si Shojahan Ergashev sa suffocating offense ni Subriel Matias. Sa round 3 at 4 pa lang kita na sa body language ni Ergashev na hindi niya kaya yung lakas ng suntok ni Subriel Matias. Ang ine-expect ko po sa kampo ni Ergashev mga amigos ay yung parang Olympic style nila. Dahil Olympian po itong si Ergashev. Akala ko in and out ito. Pero sa halip, mas pinili nila makipagsabayan kay Subriel Matias, which is sa aking opinion napakalaking pagkakamali. Round 3, 4, and 5 talagang suffocating offense talaga ang pinakawalan nitong si Subriel Matias kung saan kahit saan magpunta. Itong si Ergashev nakasunod siya. Hindi naman kombinasyon halos yung mga pinakakawalan niya, pa isa-isa lang pero puro solido. At talagang malakas ang kamao nito mga amigos ni Subriel Matias. Patapos ang round 5 mga amigos, bali papasok ng round 6 sa corner po ni Ergashev. Pumunta nga po doon yung promoter niya na si Dimitri Salita at parang may pinag-usapan sila. At yun na nga po, nag-request ang kanilang corner na itigil na ang laban. Kaya naman the winner by 5th round, corner stoppage, and still IBF World Junior Welterweight Champion, Subriel Matias. Na ngayon nga po ay nag-improve na ang kartada sa 20 wins, 1 loss with 20 knockouts. At kanya pong hinahamon ngayon si Teofimo Lopez, Devin the Dream Haney at Gervonta Tank Davis. Sa iba pang balita mga amigos, we have a new WBA World Junior Lightweight Champion sa katauhan ni Lamont Roach Jr. Ito ay matapos niyang talunin si Hector Luis Garcia by a 12-round split decision sa score na 114-113, 116-111 at ang isang hurado naman po ay pumabor kay Hector Luis Garcia sa score na 114-113. Naging pivotal para kay Lamont Roach Jr. ang championship round kung saan kumonekta nga po noong round 11 ang kanyang right straight. Doon po nayanig si Hector Luis Garcia at nakapalo up siya ng mga sunod-sunod na kombinasyon. At pagdating naman ng final round, naka-score pa ng knockdown si Lamont Roach Jr. nang kumonekta naman ang kanyang left hook. Although parang sa likod ng ulo ang tama pero dahil sa bilis ng pangyayari, hindi nga po halos pansin kaya tinawagan ito ng knockdown ni referee Tony Weeks. At for me, ang pagyanig at knockdown kay Hector Luis Garcia ang siyang tuluyang nagkumbinse sa dalawang hurado na ibigay ang panalo kay Lamont Roach Jr. at koronahang bagong WBA World Junior Lightweight Champion. At nag-improve na nga po ang kartada ni Lamont Roach sa 24 wins, 1 loss, 1 draw with 9 knockouts. Sa kabilang banda, back-to-back losses naman po ito para kay Hector Luis Garcia na unang natalo kay Gervonta Tank Davis noong Enero at ngayon nga po sa kamay naman po ni Lamont Roach Jr.